'Di ba, nasabi ko kahapon na namatay nga yung kamag-anak ni Son Almasi and kailangan niya ngang umalis ng bahay nila and pumunta ng Barodra for 2 hours. Nanghingi kasi siya ng pera. बरोड़ा Come with you. मरण में जैसा व्यसनाम Mag-anak cabbage, cauliflower. No, I did not. Lies! So, nasa 15 pesos. So, how much we spend? 100. 100 cabbage. Cabbage में power. 250 500 का 30. 530. Ubara. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Where are we right now? Walking. So, we woke up 6 o'clock again, guys. And currently, we are walking dito sa farm. Jogging kay jogging. Only walking, no jogging. So, nandito kami sa farm. Ayan, we decided to walk here. Last time where we walk, Roadside. But it's very dangerous there. ayaw niya akong masagasaan, guys. He's saying like, let's go to the farm na. Because there's no cars there. That's true. Or else you will have an accident. What if And someone I will come not from the back? and I will not find someone like you again. Did you say that? No, I did not. Lies. Lies. You're such a liar, Milan. When you're in front of the camera, you don't say stuff. Eh? Cringe, cringe, Cringe cringe. daw, cringe. So, nag-start kaming mag-walk ng 6 o'clock. Ngayon, 7 o'clock na. It's been an hour. So, uwi na kami sa bahay because Papa is awake already and will be cooking chai for him. And the workers arrive already. They're actually in the farm. So, gagawa lang tayo ng coffee kay Papa. And then, lalarga na rin siya sa farm. So, ayan, balitaan ko kayo for today. Balitaan ko kayo maya-maya kung ano yung mga ganap sa araw na to. What are the changes that now that you are waking up early? You feel motivated all around the day. Uh-uh. If you wake up early, Uh. you can finish much more work. Because Yes. at night time, there is so little work that you can finish. True. Because by the time 8-9 o'clock, you are already finished with regular works. True. Right? Even me, I think I am getting finished by 8-9 o'clock. 8-9, right? Mm-mm. And then I then- have time to do And more then the stuff. motivation to do more and more continue toward the day. And then you are sleeping 9-10 o'clock already. And because you are finished with your work 8-9 o'clock, True. you can think of something to do aside from your regular work. True. You get to be more creative, right? Yes. So malapit na kami sa bahay. Si Kamcho. Tame kay gyata kale. बरोड़ा Come with you. मरण में जैसा व्यसनाम એવું છે મારી ગયા એટલે હવે કેટલા દિવસ ગયા હતા તમે એક જ દિવસ ને તારી barabar. So ayan guys, tapos na kaming maglinis-linis and nagluto ako ng pagkain dito. Ayan, yung niluto ko. Meron tayong dal dito. Meron tayo ditong cabbage na may kasamang cauliflower. And meron tayong salad. Mamaya magluluto ako nitong rice. So nilagay ko na yung rice dito. Pero mainit-init natin yung luluto. And meron din tayo ditong rotli, which is mainit-init din natin i-serve yan. So, ayun, tapos na yung trabaho. Maliligo na ako ulit and balitaan ko kay mama. So, nag-edit lang ako ng kaunti guys and bumaba na ako dito para nga ilagay na itong mga to sa lalagyanan nila. And then afterwards, magluluto na ako ng rotli at saka nung kanin. Kasi yung oras dito is mag-11:30 na. So, 11:20 na ngayon. So, ayan guys, alam nyo ba, kanina, may sasabihin ako sa inyo. Diba, nasabi ko kahapon na namatay nga yung kamag-anak ni Son Almasi and kailangan niya ngang umalis ng bahay nila and pumunta ng Barodra for 2 hours. So, kanina, nagkwentuhan kami and ang sabi niya sa akin, nanghingi kasi siya ng pera, like, yung sweldo niya this month at saka yung mga trabaho niya dito sa bahay, binabayaran namin siya, diba? So, kinuha na niya yung sweldo niya. Pagkatapos, nanghingi pa siya ng extra.
Kasi ang sabi niya, na dahil nga namatay yung kamag-anak nila, kailangan nilang pumunta doon sa Varodra, which is 2 hours away mula dito. And kailangan nila mag-hire ng tractor. So dito kasi guys, dahil 25 na katao daw silang pupunta, kumpara sa pagsakay ng bus, mas mura yung pagsakay ng tractor. Alam niyo ba yung ginagamit nila sa pagdadrive kapag nagwa-farm? So meron silang i-attach doon sa likod na parang kung saan makakasakay yung mga tao. So 25 silang sumakay doon, and nagbayad daw sila ng 3,000. So yung 1,000 na pera niya, binigay niya daw dun sa tractor guy kasi kamag-anak nila yung namatay, and yung ibang tao talaga wala daw silang pera. So ayun, and medyo nalungkot lang ako guys kasi binigyan ko nga siya ng extra, and tinanong ko siya kung kumain ba siya nung pumunta sila doon. Ang sabi niya, mula daw ng alas 8 ng umaga na umalis sila hanggang alas 5 na nakauwi sila, hindi daw sila kumain ng kahit anong pagkain. And nakakaawa kasi napakalaki ng pagkakaiba ng mga mayayaman sa mahihirap. So medyo nahabag ako dun sa nalaman ko. So dahil nalaman ko nga na hindi siya kumain, tinanong ko siya, binigyan naman kita ng extra pera, bakit hindi ka nagmerienda? So ang sabi niya sa akin, bakit daw siya magmemerienda na siya lang? Yung ibang mga kasama niya hindi daw nagmerienda. So parang pangit naman daw tignan kung siya nagmemerienda tapos yung iba hindi. So yun, nakakahabag kasi yung asawa kasi niya guys, hindi rin nagtatrabaho and hindi rin kumikilos. Like, umiinom lang siya, and si Sonal Masi yung bumibili ng pagkain nila everyday. Parang siya yung bumubuhay sa pamilya, pero yung asawa niya walang ginagawa. So, pagkatapos magtrabaho ni Sonal Masi dito sa bahay, pupunta siya sa bukid naman para magtrabaho sa bukid. Tapos, yung asawa niya, painom-inom lang sa bahay. Tapos, yung anak niya, meron kanya-kanyang pamilya. Tapos, yung daughter-in-law niya, hindi pa daw maganda yung trato sa kanya. So, kaya sabi niya sa akin, hindi na daw siya aalis dito sa bahay namin kasi nakikita niya nga na lagi namin siya binibigyan ng extra pera, mga pagkain, na para hindi na siya bumili ng gulay, ganon, yung mga oil na kailangan niya. So, ayun, nakakaawa. Ayun, share ko lang. Ngayon, kaya wala si Sonal Masi kahapon kasi nagpunta nga siya ng Varodra kasi merong namatay sa pamilya nila. And wala ding ambag-ambag guys kasi yung mga kamag-anak nga wala din masyadong pera. Siguro yung mga merong pera, sila yung mag-aambag. Pero kung wala talaga, wala naman sila magagawa, di ba? So ayun, maglilinis muna ako guys. I mean, ilalagay ko muna itong mga hinugasan niya kanina. And magluluto na ako ng rotli at saka magluluto na ako ng kanin. So balitaan ko kayo mamaya. We are in camera. So, ang sabi ni Papa, mamaya pa daw siya darating mga alas 2. So, pinapauna niya na kami ni Milan na kumain. So, gagawa na ako ng rotli ngayon. Gagawa na ako ng rotli for me and Milan. Tapos, mamayang alas 2 na lang daw kakain si father-in-law. So, para sa mga hindi pa nakakaalam guys, ang mga bago sa vlog ko, natutuwa akong gumawa ng rotli, I think siguro after 3 months. So, pagkarating ko dito sa India, after ng kasal, tinuruan na ako ni na mother-in-law kung paano ba gumawa ng rotli. So, 3 months, after 3 months, dun ko na perfect. Pero 1-2 months, nakakagawa naman na ako. Pero minsan kulang sa oil, minsan marami sa tubig, ganun. Pero ngayon, napa-perfect ko na yung dough. I mean, okay, nakakagawa na ako. Kaya na lamang ng mga Indians kung paano nila ginagawa yung mga nila, yung mga rotli nila.
Pero hindi pa ako ganun kabilis katulad nung sa kanila. Sila kasi guys, pag gumagawa sila ng roti dahil nga medyo expert na sila and maraming years na silang gumagawa ng roti. So, nakakabilis na talaga nila. And nakaka-proud guys kasi talagang bilib na bilib sila. Like foreigner, nakakagawa na daw ng mga pagkain nila. Kasi yung iba mga Indians daw, lalo na yung mga teenagers and yung mga kaidaran ko, hindi pa daw nila maayos. So, fast learner daw ako. So, syempre, tuwang-tuwa naman yung lola nyo. Napihan ka ba naman ng mga magagandang salita? Hindi ko alam kung inuuto-uto lang nila ako, guys. Pero yun. Kaya, tuwang-tuwa yung mga tao dito kasi sabi nila, nakakaalis na si Mommy. Milan, come here. They're saying like, Mommy is able to go out already. Yes. Like, have vacation because Yes. I'm here to Because cook you food. can do everything already. You are capable of handling the house. Something like Right. that, no? So your mommy is gonna be out for 15 days. Yes. So, nandito kami ngayon sa palengke ni Doc. Hi, Doc. Hello. So, bibili kami ng mga vegetables kasi last time hindi kami nakabili and ngayon lang kami nagkaroon ng opportunity ulit na pumunta sa palengke. So, meron kami daladalang lalagyanan and bibili tayo ng mga kakailanganin sa bahay. Mabinda, not at all. So, meron din akong listahan, guys. Magtitingin-tingin tayo. Kasi usually sabi nila kapag ganito mga oras, yung mga tao dito, nagbabagsakan na sila ng presyo since pauwi na. So, napakaraming mga prutas. And marami ka rin makikitang nagtitinda ng atis. भैया बिंदा कितना है? बिंदा 30 का 250, 20 रुपए का 250, 500 का 30। 530. Kubara. So, dito muna. Meron din dito, usually yung mga vendors dito, mga lalaki. Magtanong tayo. Tomato ho pouch 300 550 का किलो 3,500. 50 का किलो 50 kilo. So, pupunta tayo sa pinakadulo, check natin. Binda ho ba, Ucheboy? 20 का 500। 20 panso. 20 na panso ba? So, 20 rupees for 500 grams. So, yun yung presyo dito. Milan carrots. Here's carrots. May marami kang makikita mga kambing. Bisna pansa. Flour. Cabbage. 20 rupiah kilo cabbage. 20 panso. 20 rupees 500. So, pare-pareho lang yung presyo nila. Tara, mamili muna tayo. Ito variety of eggplant. Magkam, bow dark siya, bhaiya. अक्खा बाफवाना Akka bakla natin. Okay, so iba yung variety ng eggplant nila dito. And meron silang ganito. So, ayun guys, nakabili na tayo ng carrots, flour, at saka cabbage. Sahit siya na. So, 60 and then 20 rupees for this one. Look. Sobrang mura. Vegetables is very cheap right now, no? Very cheap. They are very cheap. Now, let's go and find tomato and beet. That's left. Beet. Bhaiya, beet ho pouch hai? Bao pouch hai? 20 ना 250, 500 ले जाओ बिना आपने Beet na ariso. 250 rupees per 20. Bili tayo ng beet. How much for ariso? 250 grams or? बीट Bas both egg yun. बीट है Ilan siya? 20 rupees. 20 rupees for this one. So, nasa 15 pesos. So, how much we spend? 100. 100 rupees for everything. Nah, 70 bas pesos. thank you. 70 pesos. And there's gonna be tomato left. Like, we'll be buying tomato left. Yes. This much. Everything for 70 pesos. So, ayun, bili tayo ng tomato.
So we finished buying all the vegetables for 150 rupees only, no Milan? The only expensive right now is the tomato. 50 rupees. Pero everything that we bought is really, really cheap. They are really, really cheap. So ngayon bibili naman tayo ng tinapay kasi gagawa tayo ng sandwich. Hi guys, so nakauwi na kami sa bahay and nahugasan ko yung mga vegetables na pinili namin sa palengke kanina. And papakita ko sa inyo yung nabili namin sa halagang 150. So 150 rupees guys, nakabili na kami nitong beet. Meron na tayong okra, isang malaking cabbage, cauliflower, meron tayong tomato dito at saka carrots. And right over here, niready ko na yung mga kakailanganin para sa sandwich na gagawin ko. So meron lang tayong hinati ditong maliliit na capsicum, carrots, meron tayo ditong tomato, merong onion, pero hindi ka kumakain ng onion si father-in-law. So, para sa amin lang dalawa yung ni Milan. Meron tayo ditong mayonnaise na eggless, and meron tayong chili flakes and oregano. So, meron din tayong cheese, pero mamaya ko na ilalabas once na nagawa ko na yung mixture. So, paghaluin lang natin itong capsicum at saka carrots. Maglagay tayo ng isang kutsarang chili flakes. Huwag din natin kakalimutan itong oregano. And dahil konti lang kami kakain, maglalagay lang ako ng kaunting mayonnaise. Siguro mga 3 kutsara lang. Maglagay lang din tayo ng kaunting chaat masala. And then, maglagay tayo ng kaunting asin. So, ipalaman mo lang yung mixture na ginawa mo. So, ayan guys, naluto na natin ito. Hindi na ako nakapag-video, pero meron niyang mozzarella cheese and yung normal sliced cheese sa loob. Meron tayo ditong sausawan. And meron tayong isa pang sausawan dito. And serve natin kasama nitong pineapple juice.